Happy New Year, Church of God, Imus. Can I invite everyone po to stand up? And kung okay lang po na mag-move forward po tayo. Ayan, para mas lalo po tayo magkakalapit. If okay lang po na tayo may move forward konti ng mga rows natin. And isang magandang araw po sa bawat isa and a blessed day po. Maaari po bang batiin niyo po yung katabi niyo ng isang blessed New Year. Ayan, it's pronounced blessing din sa ating mga kapatiran. And maaari ba makita natin ang kamay ng bawat isa na nakataas? Ayan. And pagtaas natin ng kamay, ibig sabihin nito is our full surrender and praise to the Lord. Amen po ba? Amen and amen. And today po sisimulan po natin tong unang Sunday ng taon ng pagpupuri sa Panginoon. Amen? Yung mas malakas na amen para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon sa araw na ito. And with that po, let us prepare our hearts and let us pray. Let's bow down our heads and close our eyes. Heavenly Father, O Lord, Lord, indeed, you have been so good to us, O God. You've been so faithful, Panginoon. Indeed, Lord, you are the God of compassion and mercy, O God. The Lord, salamat, Panginoon, kasi Lord, nakatawid kami papunta sa taong 2025, O God. And Lord, the fact that we are here, the fact that we are watching online, Panginoon, the Lord, may hininga pa kami, O God. Lord, hayaan niyo po na gamitin namin tong bawat hininga na meron kami, O God, para paglingkuran ka, Panginoon, para bigyan ka ng papuri, O Lord, sa lahat ng iyong ginawa at sa kung sino ka, Panginoon, O Lord. And Lord, today, as we worship you, O God, Lord, continue to search our hearts, Panginoon. And Lord, nangi kami ng kapatawaran, O God, sa mga bagay na hindi naging pleasing before your sight, O God. And Lord, today, as we worship you, Panginoon, O God, Lord, we believe, Panginoon, kasabay ng New Year na to, Panginoon, is a fresh start, Panginoon, O God. And Lord, allow our hearts to be expectant today, Panginoon. And before that, Panginoon, hayaan niyo po na i-fill namin tong place na to, Panginoon, with thanksgiving, O God, with praise and worship that is due to your name alone, O God. Maraming salamat, Panginoon. Unite us in worship today, O God. And Lord, be honored, be glorified, O Lord. In Jesus' name we pray, and everybody shout, Amen and Amen. Sabi ng salita ng Panginoon, I am doing a new thing today. So today we will praise the Lord. Come on, let's rejoice in the name of our Lord today. I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. Come on, you surrender to your hearts to the Lord today. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Come and ask of Him today. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Maaari ba makita kami nagpupuri sa Panginoon? In every season, your grace has been enough. And we believe, and I believe in the best is yet to come. The cross before me, my hope is above. And in our God, and in you, Jesus, the best is yet to come. Your
open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Mga church, kung naniniwala ka sa salita ng Panginoon, if the Lord has a promise for you today, if He says that I will heal you, I will provide you, itong ating idedeklara sa umagang ito. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, make me a promise and you won't stop now. Come on, sing it. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, made me a promise that He won't stop now. Come on, believe and declare. I know breakthrough is coming. Come on, shout it out. I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Come on, sing it for the Lord. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Kung anong pangako sa atin ng Panginoon. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, make me a promise that He won't stop now. Let's continue to praise the Lord. Everybody will sing, only you will I adore. Can we sing? Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will praise your way. Still my song to you we make. That's bread. Everybody will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still our song, oh God. Still my song to you remains. Come on, everything that has bread. Everybody will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. Come on, every voices. Everybody will sing, only you. Come on, worship the Lord. Come on, let's worship Him. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. And I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away.
sobrang nagpapasalamat kasi nakatawid po tayo sa taong 2025. Itaas po natin ang kamay natin, no? Lahat po na nagpapasalamat. Purihin po natin ang Panginoon sa araw na ito. And we believe, O Lord, that the fact that we are here, God, Lord, ang gusto lang namin ay papurihan ang dakila mong pangalan. And alam ko po, may mga uncertainties na pwede tayong pagdaanan. Na Lord, hindi namin alam kung pwede namin kaharapin sa taon na ito. But this is the word of the Lord for us today. Sabi po dito, ito po yung sinabi ni Lord kay Moses nung time na natatakot siya na, Lord, kaya ko ba itong pinapagawa mo? And if you have any doubt or inkling ng pagdududa ngayon, the same God who said this to Moses, sinasabi niya ulit. Sabi po dito, the Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Sabi po dito, my presence will go with you and I will give you rest. And sabi pa ni Lord, everything will be fine with you. Kaya today, church, let's just continue to commune with the Lord today and believe that His presence changes everything. In His presence, there is fullness of joy. In His presence, there is satisfaction. In His presence, there is provision. In His presence, there is healing. In His presence, we have all that we need. Hallelujah. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, my God, you're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days and leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing would ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, make this song your prayer. I confide in you through all my darkest moments. In you, O Lord, in you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. For
Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. We want to be with you. We believe your promise. We respond to your calling. We receive your blessing. Out of the cold. We believe your promise. We respond to your calling. We receive your blessing. Oh God of the covenant, we believe your promise. We respond to your calling. We receive your blessing. Oh God of the covenant, we believe your promise. We respond to your calling. We receive your blessing. Oh God of the covenant, we believe your promise. Lord, we respond to your calling. We receive your blessing. Oh God of the covenant. He's so faithful, and He keeps His covenant, and He keeps His covenant.
exalt your name over all the earth, oh God. You are the God who keeps His covenant from 1,000 generations, oh God. And Lord, we believe that your very is alive, Panginoon, oh God. Kaya naman, Panginoon, kami ay aasa sa iyo lamang, Panginoon, oh God. We place our confidence in our God who is alive forevermore, Panginoon. And Lord, indeed, we believe your word that you will keep in perfect trust, in perfect faith, oh Panginoon, yung mga magtitiwala sa inyo, oh God. Kaya naman, Panginoon, ngayong simula ng 2025, oh God, ikaw po, Panginoon, ang aming titignan, Panginoon. We will keep our focus on you, Panginoon, oh God. And Lord, we will stand, oh God, sa kung saan mo kami tatawagin na gawin namin. Kaya Lord, today, open our hearts, Panginoon. I-excite niyo po ang bawat isa, Panginoon, Lord God, to see more of you, Panginoon, oh God. And kagaya ng sinabi sa kanta kanina, oh Lord, that Lord, in you, Jesus, the best is yet to come, Panginoon. We believe and proclaim that, Panginoon, oh God, that the God who started a good work in us will be faithful to complete it, oh Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lang binibigyan namin ng papuri. Ikaw lang ang aming tinataas sa aming kalagitnaan, oh Lord. Indeed, Lord, to you be all the glory. In Jesus' name we pray, and everybody shout, Amen and Amen. Hallelujah. Isang magandang araw sa bawat isa. Happy New Year and God bless you. Hello, yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Isa pa, good morning. Morning, yan. So today po ay unang araw ng taon, unang linggo ng taon. And we are so privileged to be able to see the first Sunday of the new year. And today, tulad po ng ating ginagawa every first Sunday, we ought to examine ourselves. Ano ba yung mga pwede nating ipagkasundo? Ano ba yung pwede nating ilapit sa Diyos? Ano ba yung mga pwede nating hilingin na linisin niya or alisin niya sa ating mga buhay? Dahil sa pag-take po natin ng communion, maigi po at mahalaga po na maintindihan natin bakit ba natin ito ginagawa. Bakit ba natin kailangang i-examine? Bakit ba natin kailangan tignan yung buhay natin, yung puso natin? Meron po akong gustong basahin sa inyo sa 1 Corinthians 11:27. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. So, sa magang po ito, maigi po na ano ba yung pwede nating ilapit? Ano ba yung pwede nating ihingi ng tawad? Ano ba yung may nagawa ba tayo? May nasabi ba tayo na hindi kaaya? Hindi kalugod-lugod sa Diyos? And today, as we partake the communion, let's all remember na itong ginagawa natin na to is because binigay ng Diyos sa atin ito. It's a gift.
And part po ng gift na yon is maging karapat-dapat, i-desire din nating maging karapat-dapat tayo sa Diyos. Amen? So, today mga kapatid, atin pong i-examine ang ating sarili. Sumandali po tayong manalangin. Ama, maraming salamat, Lord, sa magang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Salamat, Lord, sa pag-asa, sa bagong buhay. And today, Lord, we humbly come before you. So, we will be able to stand before you, Panginoon, na linisin niyo po, Panginoon, ang aming puso, linisin niyo po, Panginoon, ang aming isipan. Ikaw, Panginoon, ang makita, Lord, sa aming mga buhay, higit sa lahat. And Lord, sa umagang ito, nilalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga sarili. Patuloy niyo po kaming pakabanalin, patuloy niyo po kaming pakalinisin. Maging karapat-dapat po kami, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So for I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. And in the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin inumin ang ating. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Oh, how could I forget His love? And how could I forget His mercies? He satisfies, He satisfies, He satisfies my desires. Great is the measure of our Father's love. Oh, how could I forget His love? And how could I forget His mercies? He satisfies, He satisfies, He satisfies my desires. Great is the measure of our Father's love. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa
pagpapatawad. Salamat, Panginoon, dahil alam namin hindi kami karapat-dapat, pero salamat, Lord, sa regalo ng kaligtasan. Salamat sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pag-asa, Lord God, na sa umagang ito, Panginoon, sa araw na ito, ay aming tinatanggap ng buong puso. Salamat, Lord, sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Good morning, mga kapatid. Pwede niyo po bang batiin yung katabi niyo ng Happy New Year? Ayan. Masaya po yun. Bagong taon na naman. Amen. And alam niyo po, no, sa pagbubukas po ng taon, lagi po nating nakikita, lagi po nating nababasa sa social media, yung mga bagong planners nila. Ayan, nakapag-kolekta na ba lahat ng Starbucks planner? Wala? So, meron na po bang naglagay o nagsimula ng kanilang New Year's resolution? Ayan, ano ang mga gagawin ko ngayong taon? Plano? Wala? Meron? Hindi po kasi ako masulat na tao. So, sa amin po mag-asawa, yung misis ko po ang masulat. So, yung mga notebook po sa bahay, pwede na pong gawing library yun ng mga sinulat niya. Ako po wala. So, bakit po natin pinag-uusapan today? Ayan, napakaganda pong tanong, no? Una ko pong tanong uli is, sa mga sinulat nyo, kung may nasulat man kayo, sa mga planners nyo this year, sa mga gusto nyo pong simulan, ilan po doon ang para sa inyo at ilan ang para sa Lord? Ilan? Lord, gusto ko po this year, ganito, maraming favor, maraming blessing. Pero meron po ba tayong sinulat na, Lord, this year, gusto ko maglingkod. Gusto ko pong magsimulang bumalik sa inyo. Gusto ko pong pagtibayin yung panalangin, yung pagde-devotion sa inyo. Meron na po bang nagsulat ng ganon? Kung wala pa, yun ang pag-uusapan natin today. Bakit? Kasi, ang usapin po natin ngayong umaga is tungkol sa bagong simula. And makikita niyo po na meron po ako isa na daan ng quote. Sabi dyan, if you don't let Christ change you, you won't have a new year. You will have just the same year as last year. So, madalas po, sa pagsisimula ng taon, lagi nating inaasam, Lord, thank you, Lord, for the new year. Thank you sa bagong simula. Thank you sa bagong pagkakataon. However, parang meron tayong nami-miss out. Parang meron tayong hindi nasisimulan ng tama. So dapat, as bilang Kristiyano, kailangan makita natin, paano nga ba tayo dapat magsimula? Hindi lang sa bagong taon, kasi bagong taon lang ba ang magdidikta para tayo ay ma-trigger or makapagsimula uli? Is it just January, the 1st of January? I don't think so. So today yun po ang pag-uusapan natin because ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay A Fresh Start in Christ. Ayan. Excited na po ba ang lahat sa bagong simula ngayong taon at sa mga susunod pa? Amen. Amen. So magsimula po tayo sa ating verse today, which is 2 Corinthians 5:17. Anong sabi po dyan? Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So mandali po tayong manalangin. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon, marinig, Panginoon, ang inyong mensahe sa bawat isa. Lord, ipaalala niyo po sa amin kung nakanino o ano ang dahilan ng aming pagbabago. Paalala niyo po, Panginoon, na hindi po buwan, hindi po araw ang magdidikta ng aming pagbabago, kundi higit sa lahat si Kristo.
Salamat Lord sa umagang ito. Kayo po Panginoon ang mangusap sa bawat isa. At kayo po Panginoon ang patuloy na makita at maluwalhati sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So makikita po natin na discuss ko po ito last time na nag-preach ako. It's about faith. Kung matatandaan nyo, pag nananampalataya ka, kasama doon is yung transformation ng Diyos sa buhay mo. Ang tanong, ayan, hinahayaan ba natin si Lord i-transform ang buhay natin? Ayan. Ayan po yung magandang tanong kasi most of the time, we just say, Lord, baguhin mo yung buhay ko. Pero pagka dumating na sa point na kailangan mo nang baguhin at ipapaalala ng Diyos sa'yo na kailangan mong baguhin ang buhay mo or may mga bagay kang kailangan baguhin, eto na, may resistance na tayo. Madalas, dumarating tayo sa point na, hindi kasi Lord, ako na to eh. Diba? Ako na to eh. Hindi mo ba ako pwedeng mahalin for who I am? Di ba, madalas po sa mga love story, ganun po yung nababasa natin, ganun yung naririnig natin, maging sino ka man. Ayan. Yan ang matindi, no? Pero dapat po nating maintindihan na sa ating pong lakarin as bilang Kristiyano, as Christians, bilang totoong tagasunod ni Kristo, hahayaan po nating baguhin niya tayo. Amen? Dahil kung hindi po tayo magpapabago sa Kanya, hindi naman natin kayang baguhin ng ating mga sarili. And wala na po akong siguro pwedeng idahilang iba, kundi yung sarili ko din, dahil matagal din po ako nawalay, matagal po ako natalikod. And hindi ko po yung nagawa, hindi po ako nakabalik, hindi po ako nakatayo sa harapan nyo ngayon dahil po sa aking sarili. Yun po ay lahat ay biyaya, awa at tulong ng Diyos sa akin. And yun din po ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. So today, tignan po natin, ano ba ang mostly dahilan? Bakit nga ba tayo nahihirapan? Bakit nga ba parang ang hirap-hirap maging bagong nilalang? Bakit ang hirap matransform kay Kristo? So daanan po natin sandali. Meron kasing pangako ang Diyos ng bagong simula sa bawat isa sa atin nung tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Naniniwala po ba tayo na meron tayong tinanggap na bagong simula? Amen? Amen. So makikita natin na sinabi na paano nga ba? Paano pag sinabing in Christ? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagbabago sa Kanya? So makikita natin na meron dapat unity through faith and salvation. Kasi kung yung faith mo, wala kay Christ, how would you expect na tutulungan Kanyang baguhin yung buhay mo? How would you expect na magkakaroon ka ng transformation kung hindi ka naman sa Kanya nananampalataya? Pangalawa, a fresh start is not just a resolution, but a transformation initiated by God. So as we create, as we plan, as we write down our plans for the entire year, as we, ano ba ang mga gusto kong gawin sa taong ito, ano ba yung mga goals for this year, wag po nating kalimutan, unang-una sa lahat, ang Diyos. Masarap pong mangarap na sa pangarap mo, meron kang kasamang Kristong bubuo ng pangarap mo. Amen. Madalas po kasi nakakalimutan natin or baka hindi po natin naaalala, brother, ang hirap naman kasi magbago dahil ang dami kong kasalanan sa Kanya for the past year. And meron akong mga nagawa na hindi kaaya-aya sa Kanya, hindi tama,
And nahihiya akong maglingkod kasi baka hindi ako tanggapin ng Lord. O baka hindi ako makaharap sa Kanya. So today, alamin natin ano ba yung mga dapat nating maintindihan. Paano ba niya tayo tinutulungang magbago bilang mga tagasunod ni Kristo? So una, makikita natin sa Isaiah 43:18 to 19, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing, now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. No? Makikita po natin na sinasabi ng Diyos, huwag mo lang alalahanin yun. Kalimutan mo na yung nangyari. Kasi may ginagawa na nga akong bago sa'yo. And minsan, neglect po natin or hindi po natin nare-realize how God is actually the one na umaakay sa atin sa pagsisisi. Kapatid, saan mo naman nabasa yan? Inaakay niya tayo sa pagsisisi. So makikita po natin sa Romans 2 verse 4, or do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance? Diyos po ang umaakay sa atin sa pagsisisi. Tinutulungan niya tayo. Meron po siyang part sa ating transformation, sa ating bagong simula. So wag po nating kalimutan, wag po nating ikatwiran sa Kanya na, Lord, kasi ang hirap naman eh. Feeling mo mag-isa ka lang, kapatid, pero hindi. The fact na meron kang naramdamang pagsisisi, meron kang naramdamang conviction sa puso mo, si Lord yun, inaakay ka niya. Amen? Eh, paano, kapatid? Ang bigat. Brother, ang bigat ng nagawa kong kasalanan sa Kanya eh. Hindi ko kayang humarap sa Diyos, hindi ko kayang maglingkod sa Kanya. Kahapon lang meron ako nasabing hindi maganda. Kahapon lang meron akong nagawa na hindi maganda. So naaalala mo pa siya, fresh na fresh pa siya sa isip mo. Pero ano ba ang part ng Diyos sa mga nagawa mo? Tignan natin sa Hebrews 10:15 to 18. Sabi dyan, the Holy Spirit also testifies to us about this. Ano yun? Una, sabi niya, this is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put the laws in their hearts, and I will write them on their minds. Then he adds, their sins and lawless acts I will remember no more. Uulitin ko, their sins and lawless acts I will remember no more. And where these have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary. May part po ang Diyos sa ating pagbabago. Let that sink in sa bawat isa sa atin na even si Lord, hindi na nga inaalala ng Diyos yung ginawa mo eh. Kung nire-remind mo yung sarili mo sa mga nagawa mong kasalanan, sa mga nagawa mong hindi maganda sa Diyos, laban sa Diyos, kapatid, ito na yung araw na pinapaalala ng Diyos sa'yo na hindi niya na inaalala yun. So wag mo nang alalahanin. Ibigay mong lahat sa Kanya. Amen? Madalas kasi sa atin, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong magbago, binibigyan niya tayo ng pagkakataong maging bagong nilalang sa Kanya, kay Kristo. However, minsan tayo mismo yung nagda-down sa ating mga sarili. Bakit? Most of the time, naaalala natin yung mga nagawa natin sa Kanya.
So meron tayong naalalang shame, meron tayong naalalang guilt, meron tayong mga naaalalang regrets. Sana dapat nasimulan ko to nung January last year eh. Okay na kapatid. Ito na uli, bagong pagkakataon sa'yo. Pero this time, bilang totoong tagasunod ni Kristo, maalala natin, maintindihan natin na hindi po January ang nagdidikta ng ating pagbabago. Hindi po January ang magte-trigger sa atin para maalala na, uy, oras na naman para magbago. Hindi po. Dapat po nating maintindihan na ang pagbabago, ang transformation po natin kay Kristo is araw-araw po ng ating buhay. Amen? Maaring yung iba sa inyo natatakot o kinakabahan or may anxiety. Dahil, Lord, hindi ko alam kung paano ko gagawin yung pagbabago. Kapatid, hindi ka naman nag-iisa. Yun ang lagi nating tandaan, yun ang lagi nating isipin. Hindi ka nag-iisa sa ginagawang pagbabago sa iyo ng Diyos. And sana, sa mga susunod na araw, wag nating kalimutan to actually do. Kasi minsan, alam mo yung mga planong lakad, yung sinasabing drawing lang. So this time, ang pagbabago natin, kulayan natin. Ialis natin sa GC, ialis natin sa ating mga planners, ialis natin sa ating mga gadgets, sa ating mga notes, and talagang gawin natin. Bakit? Kasi may Diyos na katulong mong gumagawa para sa'yo. Amen? Ano pa po ang mga dapat nating maintindihan sa pagbabago? Siyempre, kasama sa pagbabago, iiwanan mo yung nakaraan. Iiwanan mo na yung luma. Iiwanan mo na yung hindi na dapat dalhin. Iiwanan mo yung mga bagay na hindi na gusto ni Kristo para sa'yo. Tulad ng, siyempre kasama doon, unang-una sa lahat is yung mga bisyo. Kung meron mang may bisyo pa sa atin, kapatid, ito na yung araw na pinapaalala ng Diyos sa'yo na tutulungan kanyang magbago. Tanggalin yan. Kung may bisyo man tayo, kasi kasama natin siya sa buhay natin. Ano ang sinasabi ni Pablo in terms of leaving the old behind? Paano nga ba natin gagawin yung kapatid? Siyempre, ang isip natin, naaalala natin lahat eh. Okay, sige, kung sa tingin mo, hindi sapat yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, let Paul remind us kung paano nga ba natin talaga gagawin yung pagbabago. Or paano nga ba tayo babaguhin ni Kristo. Sabi po sa Philippians 3, verses 13 to 14, brothers and sisters, I do not consider myself to have taken hold of it, but one thing I do. Pansinin po natin, one thing I do, sabi ni Pablo. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Recently po, ang ating pong National Overseer ay namayapa na, si Pastor Anthony Velasco. And yung buhay po niya is a testament, no, kung paano ginugol niya yung buhay niya sa paglilingkod sa Diyos. And may mga nakikita nga akong mga comments na para daw siyang si Pablo. Bakit? Kasi wala na po siyang ibang ginawa kundi para sa ministry, para sa gawain, para sa kaharian ng Diyos. And isa po ako sa mga privilege na nakausap siya personally.
And may mga na-share po sa akin na may mga na-impart po siya sa aking wisdom. Sabi niya, kapatid, sa paglilingkod, mahirap. Hindi madali, pero hindi ka rin nag-iisa. Ano man ang mangyari, sabi niya, huwag kang hihinto, huwag kang titigil, huwag kang susuko. Lagi mong iisipin yung sasabihin sa iyo ng Diyos pag nagharap kayo, my good and faithful servant. And si Pablo mismo, nung malapit na rin siyang mamatay, sinabi rin niya na, I have fought the good fight, I've finished the race, and I have kept the faith. Iningatan ko yung pananampalataya. And sa ating transformation, mahalaga po yun. Bakit? Kasi, how would you expect na merong mamamagitan sa atin, merong gagabay, tutulong sa atin, sa ating pagbabago, sa ating transformation, kung hindi tayo nakatingin kay Kristo? Bakit? Kasi po, sa lahat naman po, wala ka namang pupuntahang lugar na may perpektong tao. Wala ka namang pupuntahang lugar, simbahan na, ito na yung perfect church para sa akin. Wala naman pong ganun, kapatid. Kaya po mahalaga na sa ating transformation, itutuon po natin ang tingin natin kay Kristo. Amen. Ano pa po ang sinasabi ni Pablo? Paano ba natin iiwanan ang ating nakaraan? Paano ba natin iiwanan yung ating mga nagawa nung nakaraan? So dito, ine-emphasize po ni Paul na forgetting what is behind is really important. Kakalimutan mo kung paano hindi kinakalimutan ng Diyos yung mga nagawa mo para sa Kanya. Kung paano ang Diyos hindi na inaalala yung mga pagkakasala mo, ganun ka rin, kapatid. Kung paano ang Diyos inaakay ka niya, magpapaakay ka rin sa Kanya. Being a new creation requires letting go of sins, guilt, anything that hinders spiritual growth. Kung inaakay ka ng Diyos sa pagsisisi, kapatid, magsisisi ka din. Kung ginagawa ng Diyos ang part niya, gagawin mo din yung part mo bilang Kristiyano. And madalas, yun po yung nakakalimutan natin kasi minsan madali talaga yung paraan natin, madali talaga yung gusto natin. Minsan yung kalooban natin talaga yung easy way out ng bawat isa, pero hindi po eh. So, this morning, yun po ang pinapaalala ng Lord sa atin. And paano ba natin maiintindihan to ng maayos? Ano ba ang sinasabi ni Pablo pa? Sabi niya sa Colossians 3, verses 9 to 10, you have taken off your old self kasama sa old self mo yung alin? Practices. And have put on the new self, which is being renewed in the image of its Creator. Kasama po sa pagbabago natin, may mga ilan tayong mga habits na kailangan ding alisin. And minsan nasasabi pa natin na hindi kasi mana ako sa nanay ko eh. Mana ako sa tatay ko eh. Ganito talaga kami. Nasa dugo na namin to eh. Hindi naman kapatid, hindi naman ganun ang sinasabi ng Lord sa atin. Meron pa rin tayong pwedeng gawin, meron pa rin tayong pwedeng baguhin. And tulad nga ng isang napanood kong podcast, sabi niya, what you don't change, you choose.
Ang hindi mo binabago, pinipili mo. So minsan, ikakatwiran natin, hindi, ganito na talaga ako, kapatid. Hindi, kapatid. Wag mong piliin yan. Piliin mo si Kristo. Bakit? Kasi si Kristo lang naman ang pwede magbago sa atin eh. Si Kristo lang naman ang pwede mag-transform sa atin. Hindi natin kaya yun on our own. Amen? Ano pa po ang sinasabi? Sa Ephesians 4:22-24, you were taught, tinuruan ka, with regard to your former way of life, na ano? To put off your old self, which is being corrupted by its own deceitful desires. Bakit? Kaya mahirap magbago ko. Meron kasing sariling desire ang puso natin eh. Ano pa? To be made new in the attitude of your minds. Sisimulan natin sa isip natin. And to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. So ginawa tayo ng Diyos para sa kaluwalhatian, para sa kabanalan, sa katuwiran, edi ibigay mo sa Kanya yon. Hayaan mo siya. Kumilos sa buhay mo. Kasi most of the time, doon nagkakatalo eh. Dahil hindi mo hinahayaan. And makikita po natin, ano ba yung mga old habits na kailangan kong tanggalin? Ano ba yung mga old habits na kailangan kong iwanan? Ano ba yung mga dapat kong i-remove sa buhay ko? Siyempre, kailangan mong, as you ponder, as you think about those things, lagi nating aalalahanin, lagi nating iisipin na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan para bitawan ang lahat ng yun. Amen. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng strength. Kasi hindi ko nga kaya, brother, hindi ko nga kaya eh. Hindi mo talaga kaya, kapatid, kung mag-isa ka lang. And believe me, hindi ko rin kaya noon until isinuko ko yung buhay ko sa Diyos. And believe me, namaos na yata yung mga tao na nanalangin na baguhin ako ng Diyos. Until nakipag-agree ako sa Diyos na, Lord, sige, ikaw na. Bahala ka na. So, hindi po si Batman ang bahala, si Lord po. Amen? So, nakita na naman akong meme sa Facebook, sabi niya, alam kaya ni Batman na siya ang bahala? Ayan. Pero for sure, alam ng Diyos na siya ang bahala sa atin. Amen? And minsan, wag nating kalimutan yon kasi lagi nating sinasabi, nakakatuwaan nating sabihin, bahala na si Batman. Eh, wala namang magagawa si Batman sa ating kapatid. Pero ang Diyos meron. Amen? So, makikita natin dito, paano nga ba talaga mabubuhay ng isang bagong creation, bagong nilalang? Paano nga ba yun, brother? Sige, iniwan ko na yung nakaraan, tinulungan ako ng Diyos, inakay niya ako sa pagsisisi, hindi niya inaalala yung mga kasalanan ko. O paano ako mabubuhay ngayon yan? Di, tignan natin, kapatid, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Kung paano nga ba tayo mabubuhay ng isang bagong nilalang kay Kristo. Sabi sa Galatians 2, verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Gusto ko pong balikan yung sinabi sa una, I no longer live, but Christ lives in me. So kapatid, every time napapasok sa isip mo,
yung desires mo, every time na iisipin mo yung gusto mo, siguro ibalik mo, ibato mo yan kagad sa Diyos. Lord, gusto ko to eh. Pero ano ba yung gusto mo para sa akin? Lord, ito yung desire ko eh. Gusto ko ng gantong trabaho. Pero ano ba yung gusto mo para sa akin? Lord, gusto ko magkaroon ng business na ganito eh. Pero ano ba yung gusto mo para sa akin? Lord, sa taon na to, gusto kong maging ganito sa mga kapatid ko, sa magulang ko. Pero ano ba yung gusto mo para sa akin? Paano mo ba ako babaguhin, Lord? So yun po yung una nating makita na hindi na po tayo nabubuhay para sa ating mga sarili. Si Kristo na po, nung tinanggap po natin siya, siya na po ang nabubuhay sa atin. Therefore, may mga desires ang puso natin. May napanood akong nagsasalita sa internet. Sabi niya, ang Lord naman, hindi naman killjoy eh. Kapatid, hindi naman talaga killjoy ang Lord eh. Pero dapat mo lang makita yung boundary between sa kung anong gusto niya at sa gusto mo. Gusto ba niya na mag-ipon ka ng kayamanan sa mundong ito? O ang gusto niya mag-ipon ka ng kayamanan sa langit? Yun po yung difference. Example lang po yun. Gusto ba niya mag-focus ka sa material things? O gusto niya mag-focus ka sa eternal reward nating lahat sa langit pag nakita natin siya? Doon pa lang makikita mo na kagad kung ano yung gusto niya sa gusto mo. Doon pa lang makikita mo na kung ano yung sinasabi niya, ibigin mo yung kaaway mo. Eh Lord, ganito kasing ginawa niya sa akin eh. So doon meron ka na kagad comparison, may contrast ka na kagad. Ano yung gusto ng Diyos, ano yung gusto mo. And makikita natin dito, sinasabi ni Pablo, na minsan yun ang pinaka-nakakalimutan natin. Ito na naman. Next year ba uli? Ipapaalala ba uli sa atin ng Lord na magbago? Or next year, ang sasabihin natin sa Kanya is, Lord, eto naman yung baguhin mo sa akin. Last year, ito yung binago mo. Praise the Lord. Praise God. Purihin ng Diyos. And this year, eto naman yung baguhin mo. Ano pa po ang mga makikita natin? So, ang mabuhay po ng para kay Kristo, ang mabuhay ng bagong nilalang, ibig sabihin nun si Kristo na ang nasa atin and our lives reflect His characters. Ano ba yung characteristics ni Kristo? Yun ba ang nakikita sa buhay mo o ikaw pa rin yung nakikita ng ibang tao? Ano pa? Our identity is no longer in our past, but Christ. Yung identity natin, kay Kristo na tayo, hindi na po sa ating dating sarili. Dahil yun nga ang binabago ni Kristo eh. Amen? Ano pa po? Anong sinasabi ni Pablo kung paano tayo makakapamuhay bilang mga bagong nilalang? Sabi sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. So kapatid, pag ang nakita mo is conforming ka na sa pattern ng mundong ito, yung gusto mo yung nasusunod. Ano pa po ang sinasabi? Sabi sa Titus 3:5, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy, He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit.
So, hindi sa ginawa mo, kaya kanya niligtas, Lord, kasi nagbigay ako sa mahirap eh. Hindi eh. Niligtas ka niya dahil kay Kristo. Amen? So, paano ba natin? Paano ba natin gagawin to lahat? So, how can we truly be a follower of Christ? Ano ba yung mga dapat nating gawin na dapat nating simulan hindi lang ngayong araw na to, but moving forward sa buhay Kristiyano at lakad Kristiyano natin? Una, renew your mind daily. Paano? Spend time with prayer and scripture, kapatid. Magbabasa ka ng salita ng Diyos. Mananalangin ka. Dahil kung hindi mo gagawin yan, how would you expect na marirenew yung mind mo? Pangalawa, walk in the Spirit. Let the Holy Spirit guide your thoughts, words, and actions. And pinakamahirap or pinaka-challenging po yan kung driver ka. Kung driver ka. Kasi ang karsada, ang pinakamatinding testing ground po yan. Minsan kahit hindi ka driver, pasahero ka, naku, may makikita kang pambihira. So, hayaan natin ang Holy Spirit, hayaan natin ang Espiritu ng Diyos ang gumabay sa atin, sa ating iniisip, sa ating mga sinasabi, at sa ating mga actions. Ano pa? Paano pa tayo mabubuhay bilang bagong nilalang kay Kristo? Live with purpose. Embrace your new identity to glorify God and serve others. Sabi ni Solomon, ni Haring Solomon, and from him, considering na siya yung pinaka-successful na tao sa mundo. Bakit? Kasi sa yaman, walang nakaabot sa kanya, nakapantay sa kanya. Sa babae, wala rin nakaabot sa kanya. Dahil napakarami niyang asawa at napakarami niyang concubines. Yaman, sa talino, punong-puno po siya ng wisdom. And from him, meron po siyang isang na-realize sa mundong to, which is nasa Ecclesiastes 12:13. Which is, anong sabi doon? Matakot ka sa Diyos, gawin mong kanyang utos, dahil yun ang buong katungkulan ng tao. Coming from him na successful, wala ka nang pwedeng ilaban doon eh. Eh brother, kasi ito lang naman to, minsan lang naman to eh. Yung transaction na to, minsan lang to eh. Yung job offer na to, minsan lang din to eh. Pero kung yung job offer mo, maglalayo sa iyo sa Diyos, or magtutulak sa iyo para magkasala ka, ganun din sa trabaho mo, pag-isipan mo ng isa pa, kapatid. Siguro hingin natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ano pa po, anong mga dapat nating maalala bilang namumuhay tayo na bago nilalang kay Kristo? Una, nurture your relationship with Christ. Paano? Sabi sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Wala naman tayong magagawa kung wala ang Diyos eh. Ano pa po? Embrace God's transformation. Yakapin mo na, kapatid, yung pagbabago ng Diyos sa buhay mo. Wag mo this 2025, let's start from this day forward. Wag lang sa taong ito. Sa taong ito, and then sa mga susunod pang mga taon, akapin na natin yung transformation na binibigay ng Diyos sa atin. Ano pa?
Anong sabi paano natin gagawin yan? Yun nga, sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. Ano pa po? Walk in faith and obedience. Lalakad ka sa pananampalataya at sa pagsunod sa Diyos. Paano? For we live by faith and not by sight. And today, mga kapatid, gusto ko pong i-remind ang bawat isa sa atin, hindi po madali, hindi po walk in the park, hindi po instant ang ating transformation. And sana i-remind ng Lord sa atin na ang transformation natin, unang-una magsisimula sa Kanya, tutulungan niya tayo, pero meron tayong part to also desire na magbago. And as we all stand up and sing this song, yun po ang makita ng bawat isa sa atin, yun po ang ipaalala ng Lord sa bawat isa sa atin. Paano nga ba natin makikita? Paano nga ba natin maibibigay? Paano nga ba magsisimula ang transformation sa atin is because ibibigay natin sa Kanya yung buhay natin. Amen? Sige po, tayo po'y lahat umawit. How wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious, my chains are gone, my debt is paid, from death to life, and grace to grace. How wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious, my chains are gone, my debt is paid, from death to life, and grace to grace. How wonderful, how glorious, our Savior's scars, victorious, my chains are gone, my debt is paid, from death to life, with grace to grace. When I see the cross, I see freedom. When I see the grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise. No wonder of your grace. When I see the cross, I see freedom. When I see the grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise. And the wonder of your grace. When I see the cross, I see freedom. When I see the grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise. And the wonder of your grace. When I see the cross, I see freedom. When I see the grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise. And the wonder of your grace.
to, mga kapatid, if you feel, if there is challenges, struggles na naghihinder para isurrender natin, para hayaan nating baguhin ng Diyos ang mga buhay natin. And I encourage you to raise your hands na, Lord, sa'yo, Panginoon, ang buhay na ito. Lord, ang pagbabago ay hindi magmumula sa amin, Panginoon, kundi sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala na kayo, Panginoon, ang umaakay sa amin para sa pagsisisi. And Lord, salamat dahil hindi mo na inaalala, Panginoon, ang aming mga nagawa na kasalanan. Instead, Panginoon, Ikaw ang kasama namin sa pagbabago. And Lord, this morning we ask and we pray, Father, na Ikaw lang, Panginoon, ang patuloy na manguna sa aming mga buhay. Hindi lang po, Panginoon, sa bagong taon na ito, kundi sa mga susunod pa, Lord, dahil ang tunay na pagbabago, Lord, hindi po idinidikta ng buwan. Hindi po dinidikta, Panginoon, ng pagpapalit ng taon. Ang tunay na pagbabago, pagsunod, pagsuko sa inyo, Panginoon, ay dinidikta ng anak niyong si Kristo. And Lord, this morning, remind us, Father, and help us na ang pagbabagong tunay, Panginoon, ay nagmumula at manggagaling lamang kay Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Lord, salamat, Panginoon, and as we also give our offering and tithes to you, Father, we lift everything up to you. Lord, hindi namin kayang tumbasan, pantayan ang nagawa mo, ang naibigay mo sa amin. But Lord, ibinabalik namin ang mga bagay na kaya naming ibalik sa abot ng aming makakaya. Sa aming maliit na paraan. And sana, Panginoon, Ikaw ang patuloy na maluwalhati, hindi lang po sa aming mga kaloob, kundi most importantly sa aming buhay, Lord. Makita, Panginoon, ang kaluwalhatian mo, makita ang kabanalan mo, makita ang pagbabago sa buhay namin. And Lord, we ask, Lord, sa umagang ito, na as we leave this place, Lord, we declare, Lord, we profess blessings and favor sa bawat isa sa bagong taon na ito. Lord, kasabay ng pagbabago, Panginoon, kasabay ng transformation, ipinapangako mo sa amin, Panginoon. Lord, kayo, Panginoon, ang manguna. Kayo lang ang maitaas ng aming mga buhay. Kayo, Panginoon, ang gumamit. Kayo, Panginoon, ang patuloy na maluwalhati, Panginoon, sa aming isip, sa aming salita, at sa aming gawa. And Lord, as we temporarily leave this place, Father, salamat. Salamat dahil alam namin, Panginoon, na hindi kami uuwing luhaan, hindi kami uuwing kulang, hindi kami uuwing dati pa rin. Uuwi kami, Panginoon, na kasama ang pagbabagong pinapangako. Salamat, Lord, at ang lahat ng ito'y dinadalahin ko sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. God bless po, mga kapatid. God bless po. God bless everyone. Magsisimula po ating prayer and fasting week next week. And meron po tayong service every 7 p.m. from Monday to Friday. A blessed Sunday, everyone, and God bless you.